Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Mayroong nagpagawa sa akin dito. Huawei to. Ano, Redmi, Xiaomi. Ayan, hindi ko alam kung anong model to. So, ang problema to is not charging daw at no power. Check natin sa charger. So, dun sa ammeter ko is walang lumalabas na charging. 0 siya. Ayan, walang lumalabas. Ito yung ammeter ko. So, yeah, kabit natin sa charger. Then, tignan natin. 0 pa rin yung amperes at di siya nagcha-charge. Walang pumapasok. So, pwede siguro may problema sa charging port to. Kasi walang reading or shorted to. Itong cellphone. Or walang karga talaga o sira yung charging port. So baklasin natin guys at tingnan natin. Gawin natin muna guys is check natin yung battery kung may karga ba, para ma-confirm natin is kung low bat lang ba talaga siya o ano siya, or sira yung charging port. Tignan natin kung may karga guys. Tanggal natin muna tong mga tornilyo sa motherboard, sa main motherboard niya. Subutin natin ito muna ang fingerprint niya. Yan. Angat natin muna yung battery. Ito, subukan ulit natin sa charger kung meron siyang lalabas. So walang reading. So tingnan natin guys kung may karga yung battery. Sa ating tester. Voltage mode tayo. Positive, negative din natin. So walang karga. Walang karga yung battery. Tapos check natin to. Kabit natin yung charger. Then tingnan natin sa motherboard kung nagkakarga siya. Wala din. So wala. Angat din natin tong itong flex ito papuntang
charging port. Bali yung tawag dyan is daughter board. So, tignan natin guys. Walang karga kasi. So baklasin din natin muna yung bandang baba sa charging board mismo. Baklasin natin. Silipin natin yung charging port nya. So sa indicator dito parang namula yung water indicator kung nabasa siya. So check natin to. Baklasin natin tong itong flex. Yan. Tignan natin yung charging board mismo. Tagalin natin itong antena. Ayan. So ito na guys yung charging board nya. Silipin natin muna yan kung putol pa yung connection. Gamit tayo guys ang camera. Microscope, portable microscope. Ito. Check natin. Check din natin yung loob ng charging port mismo. So far, check yung loob, madumi. Kut-kutin natin, tanggalin mo na yung dumi. Masyadong madumi yung charging niya, charging port niya. So tingin ko naman di naman dahilan yan dyan para di makapag-charge.
bumaba yung mga ngipin. Check natin. Buo naman. Check nga natin ngayon to naman yung yung hinangan ng ng charging port. Baka doon lang din. Kut-kutin lang natin yung cover, guys. Ayan. So malinis naman na. Tsaka natin kabit sa sa charger. Tapos test rin natin kung may pumapasok na kuryente, guys. Sensya na di kita dito sa tester. Hindi pumapasok naman. Meron naman sa charging flex. Papunta naman sa charging flex. Tabi natin itong camera. Itong pala. Itong microscope. Ayan. Tignan natin yung sub charger, charging flex niya papuntang mainboard. Ayan. Tignan natin. Ground tayo. Meron naman. Test rin natin itong motherboard. Baka naman shorted. Punta tayo sa continuity or diode mode. Okay, mag-buzzer mode tayo. So hindi naman, wala. So try natin to ikabit ulit. So good yung charging port niya.
Kabit natin muna to. Tapos tornilyo natin para hindi siya gumulaw-galaw. Tapos kabit natin to sa main motherboard. Kaya yung flex nasa dito main, nasa main, ito sub. Ito main board, ito sub board. So motherboard, daughter board. Yan. Tapos ngayon, saksak natin kung may pumapasok bang kuryente. Huwag natin muna kabit yung LCD. Tayo sa tester tayo ulit. Punta tayo sa voltage mode, libat tayo. Set natin sa 20 para safe. So wala lumalabas. Hindi kumakarga. Kapit natin itong LCD. Ito pala, may history na ito ng repair, oh. Nabaklas na yung bakal dito. So wala talaga. Pero dito sa dito sa main flex, tingnan natin. Ground tayo rito. Dito tayo, kuha tayo dito. Meron siya. So anong meron? Pagpapunta sa motherboard, wala. Tignan natin sa camera ulit. Ay, camera sa tawag ito, microscope. Check natin. Kung may mga physical damage. Kasi may history ng repair na eh. So ano yun?
So guys, mag-check tayo ng mga capacitor. Baka may shorted. Pero wala namang short dun sa charging. Ground tayo. Passer mode. Capacitor ba to? Shorted ah. May shorted na ito nakita. Shorted. Shorted siya guys. Shorted lahat capacitor. Ano kaya ginawa ito? Baka tinira yung power IC nito. Mayroon ng flux yun. Power IC. May duda ako sa isang capacitor dito eh. Subukan ko tanggalin to. Kasi isang capacitor, durog yung itsura eh. So, tungkabin ko lang yan. So, nasa na yung tinungkab ko. Ayan, tungkab ko na. Tester ngayon natin kung shorted pa rin siya. Meron pa rin short.
So tanggalin din natin ito isang guys. Tumalsik na. Tingnan nga natin guys. Kapit natin ito ulit. At punta tayo sa voltage mode ulit. Tapos kapit natin yung charger. Kung may mag-output na sa sa motherboard, sa battery terminal. So wala pa rin. Test natin ngayon, kabit yung battery, kung magkakarga, at makikita ko sa ammeter ko kung lalabas yan. So yun, umangat yung sa ammeter, may lumabas na 31 siya. Baka sobrang lobat lang. Hintayin natin. Yun nabuhay So guys, adali natin dalawang kapasitor na may problema. Yan may charging symbol na, diba? 0%. Yan diba? So meron tayong napatawanan naman na customer. Nahuli na natin. Yan. Charge natin muna guys. I-post ko muna yung video guys kung kumarga na. At spare ng buhay yung cellphone. Una, no power, diba? So post ko muna guys pa-charge natin muna siya. Pagawin natin mga 2% or 3% para ma-i-on natin kung diretso ba sa loob ng ng mismong tawag ito, ng mismong software niya, mismong dashboard. Yan. So guys, pause ko muna to guys. Hello guys, nagbabalik tayo.
So meron tumaas na isang ammeter ko, 92.92 amperes siya. So tingnan natin kung ilan na to. Yun, nagkarga 1%. So try natin i-on. Baka kaya na i-on to. Diba? Buhay na ang phone. Ito lang oh, dalawang capacitor lang problema guys oh. Tinongkab ko. Yan oh. Kita ba? Focus. Ay, focus. Ayan, basta dalawang capacitor. Malapit sa power IC niya. Shorted. Ayun, tumuloy na. Ayan. So guys, tawag ito. Ayan oh. Okay na yung phone oh. Charging 1%. Ayan. Bukas din yung wifi niya. Diba? So buhay na siya. Ayan. Okay guys ha. So i-off ulit natin muna to at i-sarado na natin to. Butin natin to. I-off natin to. So isarado natin to guys. O nga pala guys, kung nagusto mo yung pinagagawa ko sa aking video, pwede ko hingin na mag-subscribe kayo at paki-click yung notification bell, tapos ilagay nyo sa all din para update kayo sa mga latest videos ko. So guys, may matutuwang tao na naman tayong natulungan sa repair. Yan, tuwan-tuwa to. Kung nakita niyo yung mga ibang videos ko, ginawa ko rin yung kanina yung yung Samsung Tab charging port, sa kanya yun. Tapos yung isang phone din, yung Oppo A33M, isa rin may-ari nun guys. Tapos ito, hinuli ko tong gawa kasi dead siya, diba? So sabi ko, gagawin ko to ng masinsinan, kasi yung dalawa saglit lang naman eh. Problema ng dalawa, ang charging port, isa naman battery. So yun, nakuha niya na kanina. Ang may-ari nito, tricycle driver dito sa lugar namin. Ayan. Bali, suki ko na rin yun eh. Yung minsan may nagpapagawa, bis na dalayin nila sa iba, sila lang kusa nagtuturo dito, bisa dinahatid pa nila. Kaya ito, tawag na may-ari nito, bibigyan ko ng discount sa repair. May natuwa naman mga magagamit na naman niya tong cellphone niya. Hindi ko lang alam kung gaano katagal na itong sira eh. Pero dito sa motherboard nakita ko, meron na siyang history ng repair. Tinanggal yung siguro galing sa technician din to. Tanggal yung yung bakal, may bakal kasi rito Tapos tawag ito, napansin ko
Ayan nga, meron pang flux pa dito. Ito yung flux. So di ko na ginamitan ng yung flux method para makita ko yung shorted. Kasi upon checking sa microscope, yung itsura kasi ng capacitor tinanggal ko, kaduda-duda na. Kaya nag-decide ako itong kabin. Hindi ko na siguro papalitin yun. Kasi working naman siya. Pero siyempre, sa iba, sa laptop, mga ganyan, kailangan mong ibalik din para hindi naman jahe. Palitan dapat. Pero hindi ko na palitan to. Ayan. Sarado na natin to, guys. Kailangan ko muna idikit tong niya, flex niya ng fingerprint. Ayan. Ayan. Natutuwa na naman yung customer ko. Oops, ayaw pumaon na. Ayan. Guys, kung natuwa kayo sa video yung ginawa ko today, ulitin ko ulit, pwede humingi ng subscribe nyo at pakiclick yung notification bell, lagay nyo sa all para updated kayo sa mga latest videos ko. Ayan. Sarado natin to. Hindi nyo nakita, guys, ang kulit itong langgam na itim, akala pagkain yung tornilyo kinakarga. Mag-isa lang siya ayan kinakarga yung tornilyo. Ayan. Nakakabit ka ba yung battery? Nakabaon naman tingnan ko nga, charge nga natin. Mamaya di ko nakabit yung battery. Ayun, nag-charge na ba? Nakabit ka naman, diba? Kaya laking tulong, guys, ng amp meter na to na USB. Kasi makikita mo dyan kung may kuryente pumapasok o wala Ayan 3% charging Kasi kung wala yan, hindi natin alam kung nagkakarga ba o hindi yung yung cellphone. Diba? Dikitan natin to, guys.
Laking tulong talaga nun. Yung amp meter na yan. Magkano lang guys sa Shopee yan? Parang nasa 300 pesos na ata yan. Ayan. Tapos gumana natin to. Matutuwa na naman siya. On natin. Lobat daw. Nagreklamo. Yan, inon ko na. Wala namang password eh. Tignan natin guys kung anong model to. Dahil lang sa shorted capacitors, no? Ang phone hindi nabubuhay. Diba? Check lang natin guys kung anong model to. Xiaomi Redmi lang eh. Nakita ko sa likod eh, nakasulat eh. Dahil lang sa dalawang capacitor na yan, oh. Ayan, oh. Asan na isa? Ito. Ayan, naging sira niya. Check natin kung anong model to. Redmi 7. Redmi 7 siya. Model niya. Xiaomi Redmi 7. Yan. So guys, charge ko na lang to ha. At least successful itong gawa natin. Diba? Salamat guys sa panonood. Paalam!